Isang magandang gabi pong muli sa ating lahat at salamat po sa Panginoon na tayo po muli ay binigyan ng pribilehyo upang muling makapag-aral ng salita po ng Panginoon. Ano po? So ngayong gabi ay muli niyo po akong samahan sa ating pong pag-aaralan at kayo po naway sumubaybay diyan sa ating pong sa inyo pong kinalulugaran upang tayo po ay muling mag-aral ng salita po ng Diyos. Ano po? At salamat po sa Panginoon at tayo po yung muling binigyan ng pribilehyo upang muling makapag-aral ng salita po ng Diyos. Yun po yung maganda sa atin. Ano po? Dahil hindi po lahat ng tao ay pinagkakalooban ng Diyos ng pribilehyo na makapag-aral ng salita ng Diyos. Ano? Dahil hindi po lahat ay anak ng Diyos. Dahil marami pong tao, kung inyo pong tatanungin, ay aayaw sa salita ng Diyos. Pero salamat po ngayong gabi ay tayo po ay muling makakapag-aral at salamat po sa Diyos na tayo po ay binigyan pa ng awa at habag at tayo po ay buhay pa ngayon. Yun po yung maganda. Dahil kung patay na ho tayo, ay hindi na ho tayo makakapakinig ng salita po ng Diyos. Kaya patuloy niyo pong i-grab yung opportunity na tayo po ay muling makapakinig ng salita ng Diyos. Dahil hindi po ordinary yung bagay yung kayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. Ano? So ngayong gabi ay tayo po muling tutunghay dun sa ating pong pinag-aralan nung nakaraang Webes. So Psalms 51 pa rin po tayo. Ano? At meron huli tayong kukuhaning mga katotohanan dito patungkol po dun po sa ating pinag-aaralan. Ano? So yun pong ating pinag-aaralan patuloy ay paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng palagiang pagsisisi. Ano po? Kaya wag nawang mawala sa atin mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig, lalo na po sa mga mananampalataya ng Diyos, wag nawang mawawala sa atin yung palagian po tayo nagsisisi. Dahil yun po ay kumbaga po ay tayo po ay laging kumbaga ay doon po yung refreshment. Pag tayo po ay nabubuhay sa kasalanan, tayo ho, kung ikaw ay mananampalataya ng Diyos, dahil kung hindi naman mananampalataya ng Diyos, willy yan eh. Ano? Willy. Kumbaga po ay willy sa paggawa ng kasalanan at hindi po yan nanghihirati. Ano? So pagramdam mo na ikaw ay putikin, ano? Ikaw ay pagramdam mo na ikaw ay kumbaga pawis na pawis, lagkit na lagkit sa iyong buhay, ano? Sa iyong sarili, pagka ikaw ay galing sa initan, so hindi maaari na tutulog ka na ikay ganun na lamang, hindi. Maglilinis ka ng iyong katawan. Ano? Bilang ikaw ay pawis na pawis. Ganun din po ang buhay pananampalataya. Bilang tayo po ay mga mananampalataya ng Diyos, siyempre nandito po tayo sa mundo, tayo po ay nakakagawa pa ng kasalanan at kinakailangan po natin ng palagi ang pagsisisi. Ano? Upang tayo po ay ma-revive, kumbaga po, ma-refresh. Ano po? So kaya po, ngayong gabi ay samahan niyo po muli ako upang atin pong pag-aralan muli yung kapitulo o yung chapter 51 ng Psalm sa buhay pa rin po ni Haring David, kung paano po siyang muling nakabalik sa Diyos at kung paano nung yung pagbabalik niyang yun ay muli po siyang uminit sa paglilingkod sa Diyos. Ano? So yung mga dahilan, atin po titingnan yung mga dahilan kung bakit kung bakit tayo ay muling iinit sa paglilingkod sa Diyos. Ano? Dahil kaya po tayo ay nanlalamig sa paglilingkod sa Diyos, kaya po tayo ay nanghihina sa paglilingkod sa Diyos, kaya po tayo ay lumalayo sa Diyos dahil meron pong dahilan. Ano? So ang atin pong titingnan ngayon, ano ang dahilan para tayo ay kumbaga po ay muling uminit, ano? Uminit sa paglilingkod at kumbaga po ay magalak sa Diyos, ano? So yung ngayong gabi ay atin pong pag-aaralan yan at kayo po ay sumubaybay po diyan sa atin pong sa inyo pong mga lugar at inyo pong subaybayan ang atin pong pag-aaral ng salita po ng Diyos. So akin po munang babasahin yung atin pong talatang pag-aaralan sa Psalms 51 verse 1. Ano? Akin po munang babasahin para sa ating pambukas. Ano? Sabi po ng talata, "Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgression.
Sabi po sa Tagalog, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Ang Diyos po yung napakabuti. Ano? So yung kagandahang loob ng Diyos ay sumasagana. Kaso nga lamang po, maraming tao ay dahil ng kasalanan, hindi nila nakikita yung kabutihang ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay, bagaman sila po yung mga makasalanan. Bagaman tayo po yung makasalanan. Ano? So sabi pa po, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Tingnan niyo po, ayon sa iyong malumanay na mga kaawaan, ano? Ayon sa karamihan ng iyong malumanay na kaawaan. Ibig sabihin talaga pong ang Diyos ay sumasagana sa kagandahang loob at sa kaawaan. So kaya ngayong gabi po ay tayo po ay naway mabless at tayo po muna ay manalangin sa ating pong pag-uumpisa. Tayo po pumikit. Banal na Diyos, salamat pong muli aming Ama. Salamat po na kami po ay inyo pong pinagkalooban muling mag-aral ng inyong pong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Banal na Espiritu, kayo po ang mayamang magpaunawa, patuloy sa makikinig. Nawa po, Panginoon Diyos, ay hipuin niyo po ang kanila pong mga puso't isipan, at nawa, O Diyos, ay buksan niyo po ang kanila pong mata espiritual upang kanila pong makita yung mga katotohanan na inyo pong pinababatid sa amin. Pagpalain niyo po nawa kami, patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan na hindi po maganda sa inyo pong harapan na amin pong nagagawa. Nawa po, Panginoon Diyos, ay patuloy niyo po kaming kahabagan at biyayaan, Panginoon Diyos, ng karunungan upang magawa po namin ang inyong mga kalooban, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po nawa ang aming usapan, ang bawat makikinig, Panginoong Diyos, inyo pong hipuin. At Banal na Espiritu, nawa, O Diyos, ay kayo pong kumilos sa aming kalagitnaan ngayong gabi. Nawa, O Diyos, ay kayo po magsalita ngayong gabi, ang inyong abal lingkod ay inyo pong muling ilagay sa inyong likuran at kayo po ang magsalita ngayong gabi ito po. Gamitin niyo pong kasangkapan ng inyong abal lingkod upang maipahayag muli ang mga katotohanan na inyo pong ipapaabot sa amin. Pagpalain niyo po nawa kami, samahan niyo po kami. Ang lahat po na ito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, magandang gabi po muli. At salamat po sa Diyos. At tayo po ay biniyayaan muli ng Diyos ng buhay, kalakasan, walang sakit. Biyaya po yung kayo walang sakit. Dahil ho pag may sakit ay tunay na mahirap. Lalo na ho ngayon, concern ang barangay. Pag ho kayo ay may sakit. Concern. Inaalam kung kayo bagay may sakit o wala. Kaya biyaya po yung walang sakit. So, ngayong gabi ay tayo po yung mag-aral. Sabi nga dito, isa sa pinakamahirap gawin, tama naman, isa sa pinakamahirap gawin, yung aminin mo ang iyong mga pagkakamali. So, yun yung mahirap gawin, lalo na po nung ang tao bumagsak sa kasalanan. Ang tendency palagi na ang tao nung bumagsak sa kasalanan ay hahanap pa ng maituturo. Hahanap pa ng maituturo upang yung kanyang mali ay mapagtakpan. So, ito ang dahilan kaya gusto ng Diyos na tayo ay palagi ang lumapit sa Kanya upang makita natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Tayo ay hopeless, wala tayong pag-asa kung wala ang Diyos sa ating buhay. So, pag tayo po ay lumayo sa Diyos, mga minamahal po naming taga-subaybay, tagapakinig, pag tayo po ay lumayo sa Diyos, di po huhungkag yung ating kalooban. Dahil ang nagpupuno lamang po, ang nagsasatisfy lamang po ng kulang dun sa ating pong kalooban, ay ang Diyos mismo na walang hanggan. Hindi po matatakpan ng anumang bagay dito sa mundo yung paghahangad nung paghangad doon sa ating sariling yung sa ating kalooban. Dahil yung ating kalooban, ang pumupuno lang na yun ay ang Diyos. At kung gusto mo talagang sumaya, bilay kay mananampalataya ng Diyos, hanapin mo ang Diyos. So,
Ngayong gabi ay tayo po yung muling mag-aral at nawa ay atin pong maunawaan, nawa ipaunawa sa atin ng Diyos yung mga or yung mga kaalaman na ipababatid niya sa atin. No? Sabi po ng verse 1, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan ay pinawi mo ang aking pagsalangsang. Pagdating po ng verse 11, ang sabi po ng talata, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan. No? Yun po yung sabi ng talata, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. So, meron dito pong hinihingi si Haring David nung siya po'y bumagsak sa kasalanan. Nung siya po'y bumagsak sa kasalanan, nakita niya yung kadakilaang ginawa ng Diyos or yung ginagawa ng Diyos sa kanya or yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi ng verse 1, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. So, nung siya ay bumagsak sa kasalanan, na-recognize niya sa kanyang sarili na yung kasalanan niya yung ginawa ay mabigat at nakita niya yung kadakilaang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay at ito po yung naging resulta. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay na kaawaan ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Pagdating po ng verse 11 ay ito po, huwag mo akong palisin sa iyong harapan. So, makikita po dito natin yung kanyang muling uhaw sa Diyos. At ang resulta po na yon, it's result of clave to God. Ano? Clave. Pag sinabi pong clave, ang sabi po diyan, to stick to something, to attach firmly to something. Ano? To something. Alam niyo po, pag tayo po ay nakita natin na awa lamang ng Diyos, kaya tayo po ay nakakapagpatuloy, alam niyo po, lalo po dapat tayong lumapit sa Diyos. At ang dahilan, para tayo po ay muling makalapit sa Diyos, kinakailangan po natin ng yung mababang puso. Yun po yung ating pinag-aralan ng nakaraang linggo. Ano po? Kung atin pong babalikan yung ating pong pinag-aralan ng nakaraang linggo, ay isa doon sa aking nakita na yung humility to God. So, pag ikaw ay mababa at kita mong ikaw ay hopeless, wala kang pag-asa, kita mong ikay makasalanan at nakita mo at doon mo makikita yung kadakilaan ng Diyos sa iyong buhay at ito yung magiging resulta dapat ng iyong pagiging mababa, yung cleave to God. Lalo kang lalapit sa Diyos. Ano? So, paano yun? Kaya nga, humility at yung ebidensya ng pagsisisi, kaya nga sabi, palagi ang pagsisisi. Kaya ito po'y nakaka-apekto sa ating pong paglago dahil yung pagsisisi, kaya ikay lumalapit sa Diyos dahil ikay nagpapakumbaba. At yung resulta ng pagiging pagpapakumbaba mo, ito yung claim. It's result of claim to God. Yung kumbaga po, stick, attach, lalo kang mapapalapit sa Diyos. Ano? Dahil kita mo, tingnan niyo po, kaya po ako nung ako hinapasok, ang akin hong kinakaibigan ay yung matatalino. So, ano? Siyempre, matalino. Ano? So, ako ho ay hindi nag-aaral. So, pag matalino yung aking barkada, doon ho ako aasa. Dahil ako ho'y walang alam. Ano? Alam niyo po, pag tayo po ay kita natin sa ating sarili na tayo po'y wala at ang Diyos lamang ang ating pag-asa, lalo po tayong mananangan sa Diyos. At ang magiging resulta po na yon ay yung pagkapit or cleave. Ang sabi po, stick to something, to attach firmly. Mapalapit, lumapit, cleave. Ano? Yun po yung nakita ko sa dictionary, na meaning. Kaya ito po yung ang nilagay, adhere firmly and closely, loyally, unwavering, hindi ka paiba-iba, unwavering. Ano? Hindi ka kung saan-saan
tutungo, kundi lagi kang nasa Diyos, close to God. So, kaya pala, ang gusto ng Diyos sa atin, na tayo palagi ang magsisi, upang tayo po ay manangan sa Diyos. Mga minamahal, cleave to God. Dahil pag ikaw ay nagki-cleave to God, imposible na ikaw ay lumayo. Kaya mga minamahal, ang halaga noong palagian po tayong nagsisisi sa ating buhay. Lalo na po tayong mga mananampalataya ng Diyos. Kung talagang tayo po'y naligtas at tayo po ay nabago ng Diyos, ang ating buhay, dapat tayo po ay mayroong kabigatan sa kasalanan. At itong ramdam po dapat natin na yung kasalanan yun ang nagpapahutok ng ating buhay. Pananampalataya sa Diyos. Kumbaga'y bigat ka na sa kasalanan na iyong nagagawa. Kaya dapat dapat lalo po tayong mag-cleave sa Diyos. Lumapit sa Diyos. Kaya ang halaga na tayo po ay laging nagsisisi. Napakahalaga po na yan. Kaya wag nawa pong mawawala sa atin yung palagi ang pagsisisi. Kaya sabi dito ng verse 11, sabi po ng verse 11, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. Tingnan niyo po. Ang sabi diyan, cast me not away from thy presence. Alam niyo po, pag ang Diyos po ang lumayo sa atin, daming iiwanan, ang Diyos pa. Alam niyo po, pag ang Diyos ang lumayo sa atin, tayo po'y napaka-miserable. Maaaring mangyari sa atin yung bilang tayo po'y mananampalataya, pag tayo po'y lumayo sa Diyos, ang ating buhay ay magiging miserable. Pag tayo po'y nabubuhay sa kasalanan at walang pagsisisi na nangyayari sa ating buhay, magiging miserable ang ating buhay. Kaya nga sabi po ng Proverbs chapter 28, verse 13 and 14, sabi po ng Proverbs, saan yun? 13 and 14, ang sabi, siyang nagtatakip ng kanyang pagsalangsang ay hindi giginhawa. Tingnan niyo po, sabi po dyan, he that covereth his sins shall not prosper. Sa verse 14, maganda po, ito yung magandang huli, kitang-kita rin po rito. Happy is the man that feareth away always. Sabi po, masaya ang tao na natatakot na lagi. Pero ito pong pahuli, ngunit siyang nagmamatigas ng kanyang kalooban ay mahuhulog sa kahirapan. Yun po yung sabi ng Bible, ang sabi po ng talata diyan, but whoso confesseth and forsaketh them shall have, sabi po diyan, sabi, but he that hardeneth, sabi po ng verse 14, but he that hardeneth his heart shall fall into mischief. Sabi po, siyang nagmamatigas ng kanyang kalooban ay mahuhulog sa kahirapan. Kaya marami pong mga mananampalataya ng Diyos, ewan ko nga, dahil pagramdam mo ikay nahihirapan, aalis ka dyan Pero bakit ang maraming mga mananampalataya ng Diyos na nagsasabing mananampalataya ng Diyos na Kristiyano daw, na bago daw ang buhay, and yet masaya sa kasalanan at hindi lumalayo doon? Imposible po, mga minamahal, lalo na po sa mga mananampalataya, na kung ikaw ay totoong mananampalataya, dapat ikaw ay nahihirati, nabibigatan sa kasalanan. At kapag ikaw ay nabibigatan, siyempre, for example po, pag ho kayo ay may sunong-sunong, ako lagi pong, nung ako hindi pa mananampalataya, lagi ho kami nasa bundok.
At kami ho laging, pagka kami pabundok, syempre, isang punta na rin, magdadala na ho kami ng kahoy. Ano? Magdadala na ho kami ng kahoy para sulit ang punta ron. Ano? Kung kami mamamaralang ibon, maglalatay ng pugo at tikling. Ano? So pagbalik po namin, para kami po ay hindi lugi pagparoon, kami ay magdadala na ng kahoy. Ano? Yung isang bigkis na kahoy at amin hong papasanin. So, pag kami ay napapagod dun sa aming dala, syempre kami ay magpapahinga. Ibababa namin yung aming dala. Dahil kami ay nabibigatan na, magpapahinga ho kami. So, alam niyo ho ba na kung ikaw ay mananampalataya ng Diyos at ikaw ay sinasabi mong ikaw ay mananampalataya ng Diyos na bago ang buhay at ikaw ay hindi bumabalik sa Diyos upang muling magsisi ng kasalanan at ikay nahihirati pa sa kasalanan, wala kang pakialam sa buhay spiritual mo, ay search your salvation. Siyasatin mo yung iyong pananampalataya kung ikaw ay nasa pananampalataya nga. Dahil ang tunay na mananampalataya ng Diyos ay hindi mahihirati, hindi mawiwili na nabubuhay sa pagkakasala. Dapat po palagi ang meron tayong pagsisisi at yung pagsisising yun ay nagre-resulta ng revival muli sa Diyos. Yung inyong muling intimacy, yung muling relasyon, yung init ng inyong relasyon, yun ang muling, yung pagsisisi, yung lagi mong pagsisisi, doon po muling iinit ang inyong pagsasama ng Diyos. So kaya maraming mga mananampalataya ng Diyos, ewan ko kung mananampalataya nga, na malayo sa Diyos, walang pagsisisi, malamig sa Diyos dahil yun yung walang pagsisisi. Kaya mga minamahal, maaaring, madali lang namang mabautismohan mo eh. Oo, kung sabi ka lang na papabaptize na ako eh, ay pwede naman eh. At magiging member ka na ng baptist. Pero yung, kumbaga po ay tunay, yung genuine salvation, ikaw at ang Diyos ang nakakaalam. Hindi po kami. Yung genuine salvation mo, yung tunay na ikinaligtas, ikaw at ang Diyos. At paano namin nalalaman na yung pananampalataya mo totoo sa Diyos? Makikita yun sa iyong buhay pananampalataya habang ikaw ay lumalaon sa paglilingkod sa Diyos. Pero, kung ikaw na nagsasabing mananampalataya ng Diyos, once na nabautismuhan ka, once na ikaw ay umattend ng pagsimba at nawala ka na, hindi ka na participate sa gawain ng Diyos, nawala ka na, nabautismuhan ka lang, ay hindi ko alam na ikay ligtas, hindi ko alam, ang Diyos nakakaalam. Baka hindi ka paligtas kung titingin, pero ang Diyos na nakakaalam sa iyong buhay pananampalataya. Kaya ang halaga po ng palagi ang pagsisisi. Lahat po tayo may tendency bumagsak. Pero naway wag nawang mawala sa atin yung palagi ang pagsisisi at paglapit sa Diyos. Dahil ang sabi nga po ng Isaiah 57, ang sabi po dito, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako, nakasama rin naman niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob. Ibig sabihin, yung may pagsisisi at may pagpapakumbabang loob, yun yung kasama ng Diyos. Iba't ibang klase po kasi ang mukha ng pride. Yung sinasabi mong, ako'y nahihiya ng pride po yan. Ako'y nahihiya na sa kapatiran dahil ako nagkamali. Yan ay pride. Ang gusto po ng Diyos sa atin, humble yourself to God. Magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos at lumapit kang muli sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi sa harapan niya. Yun po yung gusto ng Diyos sa atin. Huwag po nawa tayong magmatigas. Dahil yung nagmamatigas ng kanyang kalooban, sabi ng Proverbs, ay mauuwi sa, sabi po diyan, ay mauuwi sa kahirapan. Ano? Yun po. Ang sabi po, siyang nagmamatigas ng kanyang kalooban ay mahuhulog
sa kahirapan. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay at tagapakinig, kaya binigyan po tayo ng karunungan ng Diyos, kaya ang Holy Spirit po ay nasa sa atin upang tayo po'y kunbig sa ating mga kasalanan. At isa sa resulta ng merong banal na Espiritu, yung kababaan ng loob. At kung tayo po'y may banal na Espiritu, dapat atin pong nararamdaman yan. Na sa harapan ng Diyos tayo nagkamali, kaya nga sabi dito ni Haring David sa Psalms 51, sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang, verse 3, sabi po, at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Dapat yun yung makita natin. Kaya ang sabi po ng verse 1, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. So, nakita ni David yung kanyang kasamaan na ginawa na bakit ko nagawa yun, ay samantalang ang Diyos ay hindi nagkulang sa akin ng kagandahang loob, ng kaawaan. Kaya ang naging resulta po ay yung pagsisisi niya sa Diyos. Maawa ka sa akin, O Diyos. Nung nakita niya yung kanyang kasalanan, sapagkat kinikilala ko, ako nagkamali. Dahil sabi ni Prophet Nathan, ikaw, thou art the man. Ikaw yung nagkamali, ikaw yung nagkasala. Kinuha mo yung asawa ni Bathsheba. Asawa ni Uriah. At si Bathsheba, kinuha mo. At pinatay mo si Uriah. Ikaw yun. So kaya ang sabi niya, ang dating sa kanya, ang bigat. Kaya maawa ka sa akin, O Diyos. So pagdating ng verse 3, sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang. So ang sarap sana po na yun, na para tayo po ay muling mapalapit sa Diyos, is cleave to God. It's because yung dahil ng pagsisisi sa harapan niya. Yung pagsisisi, buhay dapat natin yung palagi ang pagsisisi sa harapan ng Diyos. Kaya wala pong sakit. Tingnan niyo po. Nung ako'y bata pa, syempre ako'y laging pabundok. Kaya ho ganito ng aking itsura. Kaya ho yun ang itim. Ako'y laging sanay kami pabundok. Nung ako'y bata, ako'y natinik ng aroma. Magaling sana kung aroma, yung amoy ng kape, may aroma. Ay hindi ho, ang nakatinik ko sa akin yung aroma. Alam niyo yung aroma, yung puno ng kahoy, dahil ako'y malimit ho yung mambotogs. Ako yung natinik ng aromang tinik. Ang laki mahaba po. Pero hindi naman ho ganun kahaba yung bumaon. Halos, kumbaga po ay 1/4. 1/4 ng tinik na yung ganito kahaba ang bumaon. 1/4. So, habang hindi ko pinapaalis, dahil ho ako'y takot, dahil kita ko dun sa aking mga kapatid, pag ho natitinik, inaano ho ng aking ina, sinisikwat ho nung karayom naman, yung aguhang karayom, yung malaki, sinisikwat yung tinik. Ay kita ko parang nabuka yung mga balat at yung pinapakawang pinalalabas na yung tinik ako natinik, hindi ko sinabi dahil tumago sa aking chinilas. Yung aking chinilas ay butas na, kaya tumago ay butas na. So hindi ko sinabi. Alam niyo po, hanggat hindi ko sinasabi yon, hanggat hindi naaalis yung tinik, ay napakasakit po. Inaagwan takulaang, pero nandun lagi yung sakit. Alam niyo po, kapag tayo nabubuhay sa kasalanan at hindi po tayo nagpapalinis sa Diyos, naandiyan pa rin po yung bigat sa ating kalooban. Kaya ang halaga po ng palagi ang pagsisisi. Dahil dito po pinagagaanan ng Diyos yung ating pong kalooban. Nagpapalinis tayo muli sa Diyos. Dahil po tayo nasa mundo pa, hindi po maiiwasan tayo magkamali, pero wag na wag maging buhay natin, wag na wag maging lisensya natin, yung ako naman nagkakamali, ako tao lang nagkakamali pa rin. No, wag na wag maging lisensya yung ating kahinaan, yung ating pong wag na wag maging lisensya, yung ako na may tao lang nagkakamali. No, wag na wag pong maging lisensya yan, kaya tayo palagi ang magkakasala. No. So, kaya ang halaga po ng palagi ang pagsisisi. Bagaman tayo nagkakamali na hindi sinasadya,
Pero nandito po muli yung muling pag-revive ng Diyos. Kaya nga sabi ng 1 John 1:9, kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan, ang Diyos hindi yung nagkasala ka mali ka na, hindi ho katulad ng tao, pag nagkamali ka, itutulak ka pa palayo, kumbaga hindi na yan, wag na yan natin kasama, hindi yan pwede dito sa ating samahan, ganyan, etc. etc. No, ang Diyos po hindi ganun. Ang Diyos po yung sabi ng talata, kung ikaw'y ligtas, sabi po ng talata, kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. At tayo lilinisin sa ating mga lahat ng kalikuan. So, ang Diyos po'y tapat. Kaso, kaya hindi tayo mapagaling ng Diyos, muling ma-revive ng Diyos, at muling mag-live sa Diyos, because of our selfishness. Yung ating pagiging selfish. Yung ating pagiging ma-pride. Yun yung mga resulta kung bakit tayo hindi na makalapit sa Diyos. Yung isa yung pride. Kaya ang halaga ng palagian pong pagsisisi upang ang ating puso ay hindi po mangalyo sa paggawa ng kasalanan. Yun po. Mahalaga po yan. It's result of cleave to God. Pandalwa, sabi po ng verse 51 verse 8. Sabi po dito, pagparingan mo ako ng kagalakan at kasayahan upang ang buto na iyong binali ay mga galak. Pandalawang makikita natin dyan. Yung confident mo sa Diyos. Alam niyo po, kaya po tayo nawawalan ng confidence sa Diyos para pag ilang na tayo sa Diyos, hindi ka na masaya sa Diyos. It because of sin. Tingnan niyo po, ito yung ramdam ni David nung siya ay nagkasala. Make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. So nabalian ba si David ng buto? No. Ang lasa niya, nung siya bumagsak sa kasalanan, ay para siyang nabalian ng buto. Kayo, sino hong nakaranas na sa inyo nung nabalian ng buto? Yung ako'y nakakita, yung akin hong barkada, kami yung nagtitricks ng bike doon sa Siko, may basketball court. Yun hong aking barkada ay talagang magaling na naman ho siya. Nung nagkamali ho siya ay talagang nasikli yung buto ay bali ho itong ganito. Bali. Ay talaga namang ang inihiyaw po dun sa ay nag-shoot ho sa gutter ay yung pinadadamba niya dun sa gutter, may upuan, may gutter, padadambahin niya sa karsada, ay nag-shoot sa gutter yung gulong, hindi ho umabot dun sa karsada. Ay ang nangyari ho yung nadali nito, bali. So, ay kaya naman akong inihiyaw. Di tulong-tulong mo kami bumuhat. So, alam niyo po, pag tayo pinakakagawa ng kasalanan, ito'y nakakawala ng confidence sa Diyos. Para pag ikaw ay wala na. Para pag ikaw ay pinagsakluban ng langit at lupa. Kaya nga sabi ng talata dito, make me to hear joy and gladness. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay at tagapakinig, pag tayo po ay nabubuhay sa kasalanan na wala akong pagsisisi sa Diyos, lalo na sa mga bagong mananampalataya, pag tayo po ay nabubuhay sa kasalanan, at sa mga matatagal ng mananampalataya, sa lahat ng mananampalataya, pag tayo po ay nabubuhay sa kasalanan, at tayo po ay hindi nagsisisi, magtatab-angin ka na sa Diyos. Hindi ka na magiging confident sa Diyos na yung pinaglilingkuran. At ultimong i-share siya, hindi mo na magagawa. At ang tendency niya, pag wala kang pagsisisi or repentant spirit, ang tendency niya ay lalayo ka. Yun po yung sabi. Ano pang sabi po ng verse 14? Iligtas mo ako sa salang pagbububo ng dugo, O Diyos,
Ikaw na Diyos ng aking kaligtasan, at ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katuwiran. Sabi mo verse 15, O Panginoon, bukhin mo ang aking mga labi, at ang aking bibig ay magsasaysay ng iyong kapurihan. Ano? So, yun po yung nagiging resulta kapag tayo po ay merong confidence sa Diyos. Ang sabi, magsasaysay ng iyong kapurihan. Pero pag ikay nabubuhay sa kasalanan, wala kang repentant spirit, ay wala na. Ano? Kahit yung sinasabi mong kaligtasan, na sinasabi mo, miski ikaw ay magtatanong sa iyong sarili, ako nga bagay ligtas na. Dahil kapag tayo nabubuhay sa pagkakasala, na walang repentant spirit, o walang pagsisising kalooban, kahit yung kaligtasan mo, magdududa ka. Ako ay ligtas. Ako ay ligtas. Kaya mga minamahal, yun po yung kahalagahan ng palagi ang nagsisisi. Upang tayo ay mag-cleave sa Diyos, upang tayo po ay magkaroon ng confidence sa Diyos. At number 3 po, na sinasabi po, ay verse 15, uli, akin huling babasahin. O Panginoon, bukhin mo ang aking mga labi, at ang aking bibig ay magsasaysay ng iyong kapurihan. No? Pag kayo nabubuhay sa kasalanan, wala na. Hindi ipakilala si Kristo, wala na. Wala ka ng confidence sa Diyos. No? Kaya, yun po yung sinasabi ng talata. Kaya ang halaga po ng palagi ang nagsisisi. At number 3, sabi po diyan, verse 2, 51 verse 2, hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan. Verse 3, sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Ano po yung makikita nating katotohanan diyan? Verse 10, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa akin. Ano? It's result of conforming to God. Pag sinabi pong conforming, ito po yung to be similar to or same. Magkatulad ang gusto nyong gawin. Gusto nyo yung inyong isipan. Kaya sabi ni David, nung siya bumagsak sa kasalanan, alam niya siya malayo. Ang sabi niya sa verse 10, likhaan mo ako ng isang malinis na puso. Dahil yun ang gusto ng Diyos, ang kalooban ng Diyos sa atin, yung malinis yung ating kalooban, yung ating puso. Sabi pa, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa akin, sa loob ko. Ano yung matuwid na espiritu? Na yung espiritu niya dati, na nasa pagkakasala. Pero ang sabi niya, O Diyos, dahil nakita dito ng yung resulta ng palagi ang pagsisisi, it's result of conforming, pag-ayon sa Diyos. Kaya tingnan niyo po, kaya marami ng Kristiyanong malayo sa Diyos, hindi ko yung nakaayon sa Diyos. Kapag kaya ang Kristiyano yung malayo sa Diyos, hindi yan nakaayon sa Diyos. Nakaayon yan sa mundo. Nakaayon yan kay Satanas. Ano? Kaya ang sabi niya ng talata, tingnan niyo, ito yung makikita nating resulta ng pag-ayon niya. Hugasan mo akong lubos sa aking mga kasamaan. Dahil masama yung kanyang ginawa, kaya ang sabi ng verse 10 diyan, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay, taga-pakinig, ito po yung sabi ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos na tayo po ay palagi ang magsisi. Buhay natin yung pagsisisi. It's result of conforming to God. Ito ay nagre-resulta ng iyong pag-ayon sa Diyos. Dahil yung iyong pagsisisi pa lamang, yun na yung kalooban ng Diyos. Ano po? Kaya sabi ng talata, hugasan mo akong lubos sa aking mga kasamaan at linisin mo ang aking kasalanan. Dahil alam ni David na yung kasalanan ang naglayo sa Diyos. Dahil hiwalay ang Diyos sa kasalanan. Kaya nga sabi ng Isaiah 59,
Excuse me po. Meron lang sinisipon. Sabi ng 59, kundi pinapaghiwalay ng inyong kasamaan kayo at ang inyong Diyos. So ito po ang dahilan kung bakit ang Diyos ay hiwalay sa atin, malayo sa atin because of sin. So ang gusto ng Diyos, palagi ang magsisi. At kaya tayo pinapagawa ng Diyos ng kanyon upang it's result of conforming to God. Ano? Kaya sabi ng talata, hugasan mo akong lubos sa aking mga kasamaan at linisin mo, excuse me po, ako sa aking kasalanan. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Yun ho yung masarap. Na dapat na tayo po ay bagabag na bagabag, nahihirati sa kasalanan natin kung nagagawa. At ang resulta po nun dapat, ang tamang respond po doon ay yung palagi ang pagsisisi sa Diyos. Yun po yung dapat yung maging respond at magandang respond. Yun tayo po, huwag tayo po lalayo, lalo po tayong pagluluray-lurayin ni Satanas pag tayo po yung lumayo. Tayo po'y lalong wawasakin ni Satanas pag tayo po'y lumayo sa ating sa paglilingkod sa Diyos. Pag tayo po'y lumayo sa Diyos mismo. Dahil ang Diyos mismo, pag tayo po'y nawala sa Diyos, lumayo sa Diyos, delikado po. Si Satanas po ay parang leon na umuungal, na naghahanap ng kanyang masisila. At kapag wala ka sa Diyos, lumayo ka sa Diyos, delikado. Ano? Delikado. No? It's result of cleave to God. It's result of confidence to God. It's result of conforming to God. Kapag atin pong ginagawa ang pagsisisi. Number 4, it's result of casting away our transgression. Ano? Ito'y nagre-resulta ng ating pagtapon ng ating mga nagagawang kinawiwilihang kasalanan. Yung pang palagi ang pagsisisi, siyempre, kayo umaamin sa Diyos, alam ng Diyos ang buhay mo, at gusto mong sumunod sa Diyos, nagko-conform ka sa Diyos, gusto mong gawin yung kanyang kalooban, siyempre, yung mali mong ginagawa, ay itatapon mo yan at mabubuhay ka sa kabanalan. Kaya nga sabi po ng talata sa verse 2 and 3 uli, hugasan mo akong lubos sa aking mga kasamaan at linisin mo ako sa aking mga kasalanan. Tingnan niyo po. So talagang si David po ay talagang umay na sa kasalanan, naumay po siya sa kasalanan, bigat na bigat po siya sa kanyang kasalanang nagawa. Kaya yun po yung kanyang gusto, Panginoon. Alisin niyo po ito. It's result of casting away our transgression. Talagang, kaya nga sabi ng talata diyan, magbago sa verse 10, likhaan mo ako ng isang malinis na puso. Yan. Sabi po ng talata diyan, linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa niebe. Talagang gusto niyang alisin, ayaw na niya ng kasalanan. Kaya siya nagpapalinis sa Diyos. So, paano paraan yan? Palagi ang magsisi po tayo sa Diyos. Confess our sin to God. Wag ho sa pare. Machichismis hula. Machichismis ka laang. Machichismis. Ano ka? Nagkukuntahan na kayo daw nung kasama niya doon sa kanyang sa kumbento. No? Father, ako hindi nagkasalang ganito. Yun! Kasama ng kanyang mga alipores sa sakristan, nagiinom doon habang kayo pinagkukwentuhan. Nagkukwento sa akin yung sakristan diyan eh. No? Kainuman daw niya yung pare. Ay, ewan din. So, kaya ay may Malboro pa dito. Pare, may Malboro pa. Kaya ang tunay na naligtas, may pagsisising puso. At its resulta nito yung casting, it's result of casting away our transgression. Tinatapon na dapat natin yun. Hindi na tayo nabubuhay doon. Ayaw na natin yun. Kaya nga sabi ni David, likhaan mo ako ng
sabi po ng talata, likhaan mo ako ng isang malinis na puso. Sabi po nandiyan, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob. Dahil siya yung nagkasala. No? So kaya, yun po yung resulta. No? Yun po yung resulta. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay, tagapakinig, mga mananampalataya ng Diyos, yun po dapat ang mangyari sa atin. Kaya ang ating pong pinag-aaralan ay palagi ang pagsisisi upang malaman po natin at upang ang bunga nito ay paglapit lalo sa Diyos. Cleave to God, confidence to God, conforming to God. Number 4, casting away our transgression. And number 5, it's cause of cognizance to our sin. Pag sinabi pong cognizance, nakita ko lang po sa dictionary letter C, cognizant, no? Aware of something, malaika. So nung si David po yung nagkasala, hindi po niya kumbagay kinumport ng kanyang sarili. Hindi, ayos lang nagkatao lang ako, nagkakamali. Hindi niya sinabi hindi niya ginastify yung kanyang sarili kay kay Prophet Nathan. Kasi nung papatayin ni David, hari siya Anong pakialam mo sa akin? Ano? Ang hari, pagkasi ang hari ay yung sinasaway, papatayin ka. No? But si Haring David, nung ang kanyang puso ay merong humble heart to God, kilala niya ang propeta ng Diyos, ginagalang niya ang propeta ng Diyos, nung sinaway siya ng Diyos, nagkaroon siya ng awareness sa kanyang nagawang kasalanan. Kaya nga sabi po ng 4 and 5, laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay ariing ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka. Verse 5, narito, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. So malay siya dun sa kanyang nagawang kasalanan, kaya nga sabi diyan ng talata, sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang. So, kaya ang gusto ng Diyos, kaya po ating inaaral itong palagi ang pagsisisi upang tayo po ay maging malayo doon sa kasalanan na ating pong nagagawa. Kaya mga minamahal po naming taga-subaybay at taga-pakinig, ang gusto po ng Diyos sa atin, lalo na po sa mga mananampalataya, ang gusto po ng Diyos ay tayo po ay maging masaya sa Kanyang presensya. Yun po yun. Ang gusto po ng Diyos sa atin ay tayo po ay lumago sa ating buhay pananampalataya. So paano po yun mangyayari pag tayo po ay palagi ang nagsisisi sa ating kasalanan? At ang resulta po, kung palagi tayong nagsisisi, cleave to God, confidence to God, conforming to God, cast away our transgressions, and number 5, cognizant to our sin. Malay ka, aware ka doon sa kasalanan na iyong nagagawa. At ang resulta po na yun ay yung palagi ang pagsisisi. Kaya po mga minamahal po namin taga-subaybay at tagapakinig, ang panawagan po ng Diyos sa atin, ang gusto po ng Diyos sa atin, ang hamon po ng Diyos sa atin ngayon sa ating po na pag-aralan, at ang gustong ipagawa ng Diyos sa atin ay palagi ang magsisi ng ating kasalanan. Dahil dito po, ang mananampalataya ng Diyos ay nagagalak kapag tayo po ay lumalayo sa kasalanan. Dito po ang mananampalataya ng Diyos ay lumalago sa kanyang pananampalataya kapag siya po ay palagi ang nagsisisi at lumalapit sa Diyos. Mga minamahal, ang gusto po ng Diyos sa atin ay tayo po ay maging masigla sa paglilingkuran sa Kanya. So, paano po yan mangyayari? Para po tayo si Haring David. Makita po nawa natin kung sino ang Diyos sa ating buhay. Huwag nawa po tayong lumayo sa Kanya. So, makita po nawa natin na kapag wala ang Diyos sa ating buhay, wala tayo. Wala tayo. Kaya,
nawa ay tayo po ay palaging magmakaawa sa Diyos. Lalo na po tayo pag nakakagawa ng kasalanan. Lagi po tayong magsisi. Buhay nawa natin yung pagsisisi sa Diyos. Ano? Yun po. At wala namang lingid sa Diyos. Kaya ang gusto ng Diyos sa atin, ang gusto ng Diyos sa atin, maging tapat tayo sa Kanya, maging transparent tayo sa Kanya, dahil wala namang lingid sa Kanya eh. So yung pagiging transparent natin sa Diyos, yun yung magiging yung lalong magiging lapit natin sa Diyos. Tayo po ay lalong lalapit sa Diyos pagka, tinan niyo po, kaya kayo nagiging close ng isang tao, lagi kayo nag-uusap eh. No? So ang resulta noon, nagiging close kayo. So para tayo po ay maging malapit lalo sa Diyos, lagi natin kausapin ng Diyos. At ako actually, lagi tayo nagkakasala. At kailangan natin ng palagi ang pagsisisi sa Diyos. At kinakailangan po ito upang tayo po ay sumigla sa ating buhay pananampalataya. Pero, kaya nga sabi ng Proverbs, kung sino mang nagmamatigas ng kanyang leeg, ay pag ito'y nabali, ay wala nang kagalingan. Oh? Try mong, ipihit mo yung iyong leeg, yung ulo mo, ilaban mo pagka ipipihit. Ano? So pag yan ay nabali, ay talagang balik. Pero pag yan ay sinusunod mo, ay hindi yan mababali. Ano? Kung saan napihit. So ganun din po tayo, mga mananampalataya ng Diyos. Huwag tayong lumaban sa Diyos. Huwag tayong magmatigas sa Diyos. Ang gusto ng Diyos sa atin, palagi ang magsisi ng kasalanan. Kaya yun po yung ating pong napag-aralang 5 puntos. Bakit mahalaga yung palagi ang pagsisisi? Ito'y nagre-resulta ng paglapit or pag-cleave, pagdikit sa Diyos, stick. Pandalawa, it's result of confidence to God. Ano? Pantatlo, it's result of conforming, pag-ayon sa Diyos, to be similar, magkatulad ang inyong gusto. It's a result of casting away our transgression. Inaayawan na natin, tinatapon na natin yung mga mali natin ginagawa. It's a result of cognizance to our sin. Ito ay nagiging resulta nung ating cognizance is awareness to our sin. Magiging aware tayo sa ating mga gagawang kasalanan. Yun po yung kahalagahan ng palaging pagsisisi. Kaya salamat po sa Diyos doon po sa ating napag-aralan dito po sa kapitulo ng mga awit. Ano? Kapitulo 51, versikulo 1 hanggang 9, hanggang 19. Ano? Kaya salamat po sa Diyos sa biyayang yun. Ano? Tayo po manalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po. Tunay na kayo po'y tapat sa amin. Kami lang po lang nagkukulang. Kaya Panginoon Diyos ay Banal Espiritu. Patuloy niyo po kami kahabagan, kontrolin sa aming buhay pananampalataya upang masunod po na ang inyong kalooban. Salamat po at salamat po sa inyong pong salita na hayag ngayong gabi. Ingatan niyo po kami sa inyong pamamahinga. Lahat po ito ay magkusama dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So bukas po ulit, mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig. Amin po uli kayo inaanyayahan bukas sa pag-aaral ng salita po ng Diyos. Salamat po at God bless po sa inyo lahat.